Okay, let's now go to rules on illustrations. Continuation of our discussion on fringe benefits. Okay? So, mga kapatid, kahit ano pa ang gawin mo, yung sa pag-compute ng fringe benefit tax, lagi mong isaulo. Okay? Alamin muna natin ano nga yung unang-una. We start with the fringe benefit. Ano yung binigay? Alamin mo kung sino yung nakinabang. Okay? Kung 100%, kung empleyado lang. Ang tawag na rito, monetary value or net monetary value of fringe benefit. Okay, i-divide mo ng 65% or 75% kung rin natin gauge yan. So therefore, gross up monetary value ito. I-multiply mo ng 35% yan or 25% kung rin natin gauge. Fringe benefit tax yan. Kaya 25% ito, NRA natin gauge yan. Kaya 35% to sa graduated tax table natin, pinakamalaki ang 35%. Kaya divisor doon, 65, divisor doon, 25 para maging 100%. Okay, so tingnan natin ang rules and applications. Ito yung mga rules sa list property. So pag nung nangupahan, ito yon ang applicable item. So tingnan natin. List property. So, si employer, nangupahan, okay, list a residential property. Residential, ha? For the use of his employee, and said property is the usual place of residence of the employee. So, dyan siya nakatira. O, ito, tignan mo. The value of the benefit shall be the amount of rental paid. Yun ang tax base. Okay? Binayaran ng employer kung magkano as evidenced by the lease contract. O, ngayon, tignan mo. The monetary value of the fringe benefit shall be 50%. O, di ba? Ito yan, oh. Fringe benefit tayo. Alamin mo kung 100% or 50%. Okay? Pero pag rental yan, rental, ang monetary value of fringe benefit, 50% daw. Okay, so ang rental, ang fringe benefit therefore is rental. 50% daw ang gamitin. Kaya monetary value, technically, 50% lang din. You see? Okay, 100% to eh. Ang rental, 100%. Inupahan, 50% ang gamitin mo doon, eh 50% lang ang monetary value of the fringe benefit. Yan ang ibig sabihin. Yun ngayon, yung value of the benefit. Yan lang talaga yung isa-subject natin sa FBT. You see? O, dito naman tayo. Free use. So, yung list property, nangupahan, doon ka nanirahan, parang free use din yan kasi parehas ang concept. Kaya nga ito yung summary natin kanina, hindi mo nakita? Ayan o. List property, 50%. Bakit? Sinabi na ng regulation, RR 3-98, 50%. Ganon din sa mga free use ng housing. Tignan mo, balikan natin to. Free use. If the employer, siya yung may-ari ng residential property, tapos pinaggamit, assign the use to his employee para sa usual place of residence, the annual value of the benefit, okay, shall be 5% of the market value of the land improvement. Ibig sabihin, zonal or assessed, whichever is higher. Okay? So, paano natin kukumputin yung monetary value? The monetary value of the fringe benefit. Okay, monetary value of the fringe benefit shall be 50% of the value of the benefit. Paano natin kukumputin ang benefit? Ayan, fair market value or zonal. Okay? Kaya 5% yan kasi divided by 20 years yan. Bakit? Real property ito eh. So depreciation ang basis niyan, depreciation. Based on, ayan. Okay, divided by 20 years. Okay, times 50%. Yan ang ibig sabihin yan. Very simple. Kumbaga, ito yan, no? Depreciation is, okay, acquisition cost, fair market value, divided by 20 years. So, depreciation expense natin to. So, pag na-compute mo yung depreciation expense, anong gagamitin mo? 100% or 50%? 50% lang. So, ang monetary value of the fringe benefit mo, technically, 50% lang din kasi 100% yung depreciation eh. So, ganyan yan. Ganyan lang kasimple. Second, ito naman. If the employer, kanina siya na yung may-ari nito, ito, anong ginawa niya? Okay, bumili siya ng bagong bahay at lupa, pero under installment basis. Tapos, dyan tumira yung empleyado.
Free use din yan. Ako yung employer, bumili ako ng bagong bahay at lupa, installment method, hindi cash ang binili ko. So, anong magiging ano dyan? The annual value of the benefit shall be 5% din. Bakit? Free use depreciation yan. Depreciation ang gagawin natin dyan. Kaya nga kanina, nakita mo yan, oh. Asa na yan? Ayan, oh. Ayan, oh. Sorry. Ayan, oh, housing. Depreciation. Ayan, oh, sabi natin depreciation. Depreciation. 20 years parehas. So, anong gagawin mo? Di magpapit ka ng depreciation. Okay, divided by 20 years yan. Pero ang basis nito, since installment pa lang tayo, acquisition costs. Kapag installment, acquisition costs. Kapag yan ay siya na yung may-ari, ang basis ng depreciation natin, zonal or assessed value. Okay, hindi kasama yung exclusive of interest, ha? So, monetary value shall be 50% also. So, kumbaga, depreciation tayo, acquisition costs divided by 20 years. So, depreciation expense yan, 100% yan. So, i-multiply mo ng 50% para ang monetary value of fringe benefit natin, 50% lang technically. Yan lang ang masasubject sa FPT. Okay, so easy. Ito naman, transfer of ownership. Ito yung tinatawag kong sana all. Tignan mo to. Ako na employer mo, bumili ako ng bahay at lupa. Pagkatapos, sa iyo ko ipinangalan. Ano yung value ng fringe benefit? Shall be the employer's acquisition cost or zonal value or assessed value. So, bumili ako ng bagong bahay at lupa. Paano nga pagbili? Pagbibili tayo, di ba? Merong gross selling price, zonal value, assessed value, whichever is higher, times 6%. Di ba? Whichever is higher. So, ganito rin yan. Whichever is higher. Mas malaki yung zonal value. Okay, bukod sa capital gains tax, magbabayad tayo ng fringe benefit tax. Sa iyo pinangalan yan. Monetary value shall be the entire value. Ibig sabihin, ilang percent ang gagamitin natin dyan? 100%. Bakit 100%? Sa'yo na nakapangalan yan sino nakinabang ng buo? Di ikaw na. So, the monetary value of the fringe benefit. Okay, so, yung fringe benefit, bumili ng bahay at lupa, halimbawa, 5 million dito. 4 million ang selling price. Zonal, 5 million, 3 million din. Di ang monetary value, 5 million. Okay, anong rate ang gagamitin mo? 100%. Bakit? Sinabi na ng regulation, 100%. Sa'yo pinangalan yan di 5 million ang monetary value of fringe benefit. Ganyan lang kasimple yan. Divided by 65 times 35, yun na kaagad ang fringe benefit tax. Dito tayo sa second paragraph. If the employer purchases, bumili ako ng bahay at lupa. Okay, pinatransfer ko sa yan. Transfers ownership thereof to this employee for the residential use at a price less than the employer's acquisition cost. The value of the benefit shall be the difference between fair market value, whichever is higher, and the cost to the employee. Halimbawa, bumili ako ng bahay at lupa, 5 million ang pinakamataas. Gross selling price yan, or zonal value or assessed value. Ito na yung pinakamataas. Binili ko yan. Okay, tapos binenta ko lang sa iyo ng 1 million. Okay, ngayon selling price ko 1 million. Anong tawag sa 4 million? Yan yung fringe benefit na tinatawag. The value of the benefit shall be difference between the fair market value, whichever is higher, and the cost to the employee. Pinabayad ko sa iyo ng 1 million. Ito yung cash na binayad mo lang. Sabi ko, bumili ako bagong bahay ito pa, 5 million lang. Gusto mo, bili mo na lang ng 1 million. Anong tawag doon? Transfer for insufficient consideration. Subject yan sa FBT. Sa'yo na pinangalan, yung 4 million ang may FBT natin. Okay, ilang percent yan? Entire value tayo. Yung buo. Dito naman tayo. Housing benefits. Exempt ito, kahit na housing. Bakit? Number 1, based sa special law. Okay, housing benefits provided to military officials of the armed forces. Okay, sa pangalawa, sa charter kasi ng Armed Forces of the Philippines yan. Number 2, housing unit which is within or adjacent to the premises. Dati kasi, ganito yan. Halimbawa, ito yung ating planta. Okay, ito yung ating factory. Pagkatapos, merong mga tinatawag na stock house. Dito tumira, dyan sa loob mismo ng planta, pinatira yung mga empleyado. Bakit? Para hindi na sila
lumalabas, umuuwi. Bakit? Kasi maliblib na lugar yan eh. Ganon. Kumbaga, convenience of the employer, advantage of the employer, necessary in trade, required by the nature of trade. Kaya pala exempted kapag within. Or pwedeng nasa labas yan, pero ang 50 meters lang ang layo. Sir, papaano kung halimbawa kabilang barangay yan, hindi na 50 meters yan, therefore subject na yan sa FBT. Alam niyo, para sa akin, kailangan ng baguhin ng 50 meters na yan. Kasi ngayon ano pang makukuha mong lupa na malapit na para ma-exempt sa FBT, 'di ba? So anyway, iyan ang rule natin. Habang hindi pa nababago, 50 meters, tandaan mo. Tapos ito, number 3, exempted din to sa FBT, temporary housing for an employee who stays in a housing unit for 3 months or less. Imaginein mo to. Halimbawa, nagtayo tayo ng firm. Okay, nasa Quezon City ako naka-base. Dito ako nagtatrabaho. Meron tayong kliyente sa Cebu. Meron tayong kliyente sa Davao. Meron tayong kliyente sa Cagayan de Oro. Nagpunta ka dito. 1 month ka. Dito, 2 months. Dito, 1 month din. Siyempre, senior auditor kita. Therefore, managerial employee ka. Pinadala kita doon. Alam ka naman, mag-uwian ka. Di siyempre, doon ka titira. Alam ka namang yung tinirhan mo ay subject yan sa fringe benefit tax. Necessary in trade yan eh. Required by the nature of the trade. Kapag ganon, exempted din yan. Di ba? Napaka-basic. Dito tayo. Computation na tayo. Lahat ng lahat ng illustration natin. So, housing pa rin tayo. Tignan mo lang yung problem. ABC Corp owns a condominium unit acquired in previous year for 5 million, zonal value 5 million, assessor's valuation 3 million. The company allowed its general manager to use the facility beginning January 1. Maswerte kayo ha. Ang ginamit nating period dito, January 1. So, kumbaga, depreciation expense nito, 1 year. Okay, para makuha mo ang quarterly fringe benefit, divide by 4 mo yan. Ganun yan. Kaya mag-iingat ka sa mga periods pagdating sa computation ng depreciation. Okay, so compute the quarterly. Ngayon, fringe benefit. Since ito ay free use, kasi nga pinagamit, walang transfer of ownership, yung 5 million natin, ayun, 5 million, dito tayo. Okay, or gross selling price, pares lang, pero zonal or assess yan, pag free use. 5 million tayo. 5 million divided by 20 years. Okay, so ibig sabihin, 1 million tayo. Okay, so calculate ko lang muna, baka mamaya nagkamali ako rito. Okay, so 20 million divided by 5 years. Okay, 20 years. So 1 million yan. Yun, sakto nga, 1 million. Depreciation natin yan for the whole year. Okay, so divided by 4 tayo. Divided by 4. 5 million divided by 20 years. So, 250,000 lang. Ayun na nga yung problema. Okay? So, 5 million divided by 20 years. Therefore, 250,000 yan. Annual ito, annual depreciation. Pwede mong gawin. Divided by 4 ka agad para makuha mo yung quarterly. Okay? Divided by 4. Ang quarterly niyan, 62,500. So, 62,500 times 50% mo yan, magkano yan? Times 0.5. So, 31,250. I-divided mo ng 65%. So, divide by 65%, ito ay 48,077 na lang. Okay? Times 35% mo yan. Times 0.35. Okay, ngayon, 16,89827. Di parehas lang ang kinalabasan. Ayan parehas lang. Okay? Kung quarterly yung tanong. Kung annual ang tanong, dito ka. So, 5 million divided by 20 years, annual. Pag tinanong sa problem how much is the total fringe benefit tax for the year? Huwag ka na mag-quarterly. 250,000 depreciation expense yan, times 50%, 125 divided by 65% times 35%, ito yung annual.
Okay? So, ganun yan. Paano pag NRE natin gauge? Edi ito, 250, kung buong taon yan, 50%, 125 divided by 75, gross of monetary value times 25%, ito yung annual. Divided by 4 mo, 10,417 tayo. Ganun lang kasimple. Gusto mong pera, ano rin, edi 62,500 dito. Okay, times 50% yan. Magkano to? 31,250 divided by 75%. Okay, so complete natin. 31,250 divided by 0.75. Magkano rito? 41,667 times 25%. Okay, o din magkano yan? Parehas na. 10,417. Easy. Okay, ganyan lang kasimple. Kailangan alam mo lang, master mo lang yung mga yung mga concepts tsaka mga rules. Punta tayo sa illustration number 2. ABC Corp pays its general managers monthly rent. Monthly rent. Hindi amount of 20,000. Monthly to. Quarterly yung natin ang ating FBT. So, anong mangyayari dyan? 20,000 times 3, ang rent natin, okay, fringe benefit yan, rent yan ang fringe benefit is rent, 60,000. Okay, ngayon, anong gagamitin natin? 100 or 50? 50%. Sinabi ng regulation, 50% kasi nga, implied na merong benefit dyan si employer. So, 30,000 divided by 65.75, yan ang gross of monetary value times 35.25. Ayun ang fringe benefit tax mo. Ganyan lang kasimple. Okay? Next. Dito naman, ABC Corp purchase a house and lot for 3 million but register the property under the name of the general manager. Ito yung sana all natin. Zonal value, 5 million. Okay? Tapos, as assessor's valuation, 2 million. Di ang pinakamataas dyan, 5 million. Compute the quarterly. Syempre, hindi na to quarterly. Ngayon, isang bagsakan na yan. So, 5 million ang whichever is higher. 100%. Sir, bakit 100%? Pinangalan sa'yo eh. So, 5 million divided by 65.75, ayan ang gross of monetary value times 35.25, ayun ang fringe benefit tax. Isang bayaran na to isang bayaran yan. Hindi yan yung i-divide mo pa into 4 or 20 years. Walang ganyan. Ngayon pinangalan sa yan, ngayon binili yan, sa iyo naka-register yan, di buong, ano yan, ang bayaran ng fringe benefit tax. Pero kung ako, ganito, halimbawa, ako yung manager ng ABC Corp, okay, isipin mo to, hindi ko ipapaano sa akin yan, hindi ko na lang, i-donate na lang sa akin. Kasi kung donation yan, tignan mo, i-donate sa akin, 5 million minus 250,000, and then 4,750,000. Okay? And then times 6%. Mas makakamura tayo sa donor's tax kaysa fringe benefit tax. Kano to? Complete natin. Okay? So, 4,750,000 times 6%. Aba, 285,000 lang. Okay? Pero, tandaan mo, kung donation yan, subject to limit naman yon. So, 5 million times subject to limitation. So, merong impact din sa income tax. Pero ito, deductible in full ang fringe benefit. Di ba? Kaya mga ganyan, aaralin mo. Okay? Dito naman tayo. Expense account naman tayo. Mas madali ito. Expenses of the employees that are paid for the employer. Tignan mo. Gumastos ang empleyado mo. Binayaran ng employer. Okay, ano yung gastos? Yung kuryente, yung credit card payment, yung mga groceries. Kahit ipinangalan mo pa sa akin yan ng employer mo, 100% yan. Hindi yan 50%. Bakit? Ikaw na kinabang sa lahat ng yan. Biruin mo. Ikaw gumamit ng kuryente. Ako nagbayad. Di ikaw na kinabang. Grocery, kakainin mo. Sinong ikaw lang kakain yan. Di 100% yan. Not subject sa FBT kung ang expenditure is duly receipted for and in the name of the employer, tapos hindi yan personal expense attributable to the employee. Example, yung mga nagtatrabaho dito sa business process outsourcing, mga BPO. Di ba minsan, actually madalas to sa mga BPO at saka sa mga lalaking companies. Sa pantry nila, yung parang kitchen, merong mga pagkain doon. Pag break time mo, pumunta ka dyan. Kumain ka lang kung anong merong pagkain dyan. Aba, yung mga groceries na yon na pinamili ng employer, hindi yan
expense account na subject sa FBT. Kasi para sa lahat ng empleyado yan eh. Okay? So, exempted yan. Sa FBT, bakit? Convenience of the employer, advantage of the employer. Ganon ang rule. Okay? O, ito naman. Sir, paano kung yung representation transpo allowances? Fixed, monthly, meron kang 10,000, budget ito. Pag halimbawa meron kang ka-meeting, 10,000, gagamitin mo yan. Kung wala kang ka-meeting, edi sa'yo na. O, pag may pagkasulina ka. Edi kung lahat ng yan, fixed yan, aba, taxable compensation yan. Regular compensation. Ganon ang mga treatment niyan. Tatandaan mo. Okay, basta fixed, taxable compensation, regular compensation. Kapag hindi yan fixed, representation expense yan. Okay? Na subject sa limit naman na 0.5% deduction, di ba? Tsaka 1% sa seller of service. Yan yun. Apply natin yung rule. Okay, the newly appointed general manager of ABC Corp incurred the following quarterly expenses paid for by the company. Nagbayad ng kuryente, 20,000. Tubig, 5,000. Internet, groceries, credit card payment. Pagkano lahat yan? 60,000 lahat yan. Okay, so yung fringe benefit tax, anong gagawin natin? O, edi, anong rate yan? Ikaw, 100%. Bakit? Ikaw lang nakinabang niya. O, de 60,000 divided by 65.75 gross up monetary value times 35.25. Ayan na kagad yung FPT. Ganyan lang kasimple. Paulit-ulit lang yan. Salpak ka lang ng salpak ng amount. Kailangan na alam mo lang yung gagawin mo. Kung kailan yung ano ang basis ng fringe benefit, valuation ang pinag-usapan natin. Yung kanina yung valuation yan. Okay? Tapos kung sino nakinabang, kailan gagamitin ng 50%, free use lang yan, tsaka yung rental. Wala ka na problema, lahat 100 na. Dito naman, ito ulit yung sana all. Okay, sasakyan ito, yung employer. Okay, bumili ng sasakyan, tapos pinangalan sa'yo, my God, sana all. Ano yung value ng benefit? Yung acquisition cost, wala naman zonal losses dyan eh. Okay, the monetary value shall be the entire value. Anong ibig sabihin? 100% ang gagamitin. Kaya nga, 100% ang gagamitin natin dyan. Bakit? Ikaw lang, sa'yo nakapangalan ng sasakyan eh. Okay? Ngayon, tingnan mo ha. Sir, papaano kung halimbawa, gagamitin naman ang sasakyan partly for personal use and partly for the benefit of the employer? Ang sagot natin, ano ngayon? Kahit gamitin pa ang sasakyan, hindi 100% ang gagamitin natin. Bakit? Sa'yo nakapangalan yan eh. Yung pangalawa, parehas ang rule sa housing at saka sa vehicle. If the employer provides the employee with cash, pinambili for the purchase of the motor vehicle, the ownership which is placed in the name of the employee, the value of the benefit shall be the amount of cash received. Sir, bibili po ako ng sasakyan ko, 3 million. Baka gusto mong dagdagan. Magkano ang pera mo? 1 million po. Ganon. Ito yung 2 million. So nakuha mo yung 2 million. Yung amount of cash received. Okay? Sir, ano pong gagamitin? 100%, 200%? Entire value, 100%. Bakit? Ikaw yung makikinabang ng sa'yo nakapangalan ng sasakyan na yan eh. Sir, kahit gamitin ba yan for personal at saka party for the benefit of the employer? Oo, walang pakialam ang batas natin, sa'yo nakapangalan. Okay? Unless, yung 2 million na to, ginawa siyang compensation. Kung ginawang compensation yan, subject yan sa WTC, therefore, hindi na yan subject sa fringe benefit tax. Yan ang nasa rules natin. Dito naman tayo, transfer of ownership. Sana all, ang company bumili ng sasakyan, installment basis. Okay? Tapos yung property, pinangalan kay empleyado. The value of the benefit shall be the acquisition cost, exclusive of interest, divided by 5 years. Okay? So, sorry, hindi ito transfer of ownership. Okay? Tama, transfer of ownership din. Acquisition cost tayo. Okay, acquisition cost. Bumili ng sasakyan, sa'yo pinangalan. Okay? Tapos, the monetary value of the fringe benefit shall be the entire value. Ibig sabihin, 100% ang gagamitin natin. Sir, bakit? Sa'yo nakapangalan ang sasakyan eh. Okay? So, 100% yan, pero depreciation. Okay? Tingnan natin.
5 years yan kaya 5 years kasi personal property yan. Yung 20 years real property yon. So dito naman tayo. If the employer shares a portion of the amount of the purchase price of motor vehicle, tapos ownership is placed in the name of the employee. Okay, sana all pa rin. The value of the benefit shall be shouldered by the employer. Okay, the monetary value shall be entire value. Ibig sabihin 100% ulit. Kahit gamitin pa, regardless, partly by the employee for personal use and partly by the employer for business. Halimbawa, gagamitin. So, pwede naman natin gamitin ito. Kung halimbawa, meron tayong outing o kaya meron kailangan delivery. Ay kahit na, basta sa'yo nakakapangalan yan, 100% ang gagamitin natin. Okay, ito naman free use. The employer, ako yung may-ari, fleet, okay, ng motor vehicle. Okay, for the use of the business and employees, the value of the benefit shall be acquisition costs. Kung magkano ko siya binili. Kung magkano ko siya binili, pero depreciation to. Okay? Tingnan mo motor vehicles not used for sales, freight, delivery service. Okay, example, tayo ay trading company, bumili ako ng truck, pan-deliver yan. Ginagamit ni manager. Aba, exempted yan. Bakit? Kasi nga, required by the nature of the trade yun Okay? So, the monetary value of the fringe benefit shall be 50%. Sir, bakit 50%? Free use Okay? So, acquisition cost, pagkano mong binili? Divided by 5 years. Kasi nga, depreciation ang basis kapag free use times 50%. Kasi, pag pinagamit sa inyong sasakyan, there's an imputed or implied benefit on the part of the employer. Maaga kang makakapasok sa opisina, makakauwi ka ng maaga. Pag inutusan kita, makakapunta ka doon sa lugar na yon. So, merong benefit si employer. Kaya 50%. O, ito naman. Wala akong sasakyan, pero I leased a motor vehicle for your use. Okay, the value of the benefit shall be the rental payment. Bakit? Kasi nga, leased property yan Okay, basta yung nirentahan ko, not normally used for sales, delivery, or service. Kasi kung truck yan na panghakot, okay, pinagamit ko sa iyo, yun ang nirentahan ko. Para hakutin mo yung ating inventory doon sa ating customer. Aba, hindi yan FBT. Okay, the monetary value of the fringe benefit shall be 50%. Kita mo yan of the value of the benefit. Bakit? Kasi kung ako'y nangupahan ng sasakyan, ginamit mo tong sasakyan na to, papasok sa opisina, pauwi, di meron akong benefit. Bakit? Hindi ka na-delete. Maaga kang nakakauwi. At saka ito, pwedeng gamitin yan sa, halimbawa, merong meeting-meeting. Okay? So, ayan. Tignan mo to. Kapag aircraft or helicopter, employer ang may-ari nito, ang paggamit niyan, business purpose. So, halimbawa, meron tayong helicopter. Ang bayaan nyo na, hilig pong mag-drawing. Okay? Kahit pangit ang drawing ko. Meron tayong helicopter. Naging isda na tuloy. Ngayon, meron tayong helicopter. Gagamitin ng presidente, pupunta ka sa kung saan para mag-meeting or ano. Ang presumption dyan, business purpose only. Exempted yan sa fringe benefit tax. Bakit sir exempted? Kasi nga ang presumption, business purpose. Okay? Yung yacht naman, papaano pag yate? Yate, drawing ko din. Basta yate yan. Ayan, may dagat. Whether owned or leased by the employer is considered luxury for pleasure siya. So therefore, subject sa FBT. Okay, ngayon, kung binili yan, pag mamay-ari, tignan mo, depreciation tayo. 20 years yan, kahit hindi yan real property. Exception yan, dun sa rule na personal property na 5 years. Punta tayo sa illustration. Application naman tayo. Kasi kayo, kailangan nyo pa makita yung application muna para nyo magawa ng maayos. Dapat ganyan. Dapat, pag alam mo yung rule, dapat alam mo i-apply ngayon. Yung rules. Anyway, tignan natin to. ABC Corp owns a fleet of motor vehicle. So, ang employer na yung may-ari na sasakyan. Pinayagan ng company na gamitin yung sasakyan. Nagkakahalaga ng 5 million. Okay? The company began using the car on January 1.
Okay, the first quarter fringe benefit, assuming, sorry, huwag na itong 2019. Hindi natin na-edit. Okay, the company began using the card on January 1. Compute the first quarter. Aba, edi 5 million divided by 5 years. Edi 1 million yan per year divided by 4 per quarter. Ayun, 250. Anong gagamitin natin? Benefit. Ay, free use ito, kaya 50%. O, ayan, ang monetary value fringe benefit divided by 65.75, gross up monetary value times 35.25. Ayan ang fringe benefit tax for the quarter. Basic. Okay. Illustration number 2, ABC Corp, rented naman to. Pag rental, ano nga yung base? Di lease, yung rent. Okay, nangungupahan 20,000 per month. Edi times 3 yan, quarters. 60,000 ang rent natin. Anong gagamitin? 50%. Bakit? Implied benefit of the part of the employer. Pag nangupahan ng sasakyan, ginagamit mo yan, meron din benefit sa employer. So, 30,000 divided by 65.75. Ayan ang gross up monetary value times 35.25. Ayan ang fringe benefit tax for the quarter. Same. Kita mo, constant yung ating formula. Lagay ka lang ng lagay ng amount. Dito tayo. ABC Corp purchased a brand new SUV for 5 million. Okay? But register the property under the name of the general manager. Ito yung sana all. Edi ngayon, acquisition cost tayo. Magkano yung FBT daw, quarterly? 5 million, 5 million, 100% yan kasi nakapangalan kay manager. So, 5 million divided by 65.75. Okay, gross up monetary value times 35.25. Ayun ang fringe benefit tax. Alam nyo, ako hindi ako pabor sa fringe benefit tax. Bakit? Kasi it discourages taxpayers from giving, these types of benefits to people. Biruin mo, bibili mo ng sasakyan, si empleyado, tapos magbabayad ka ng fringe benefit tax. Di ang total cash outlay mo, 7.7 million almost. Grabe naman yan. Kaya yung employer, hindi na lang magbibigay. Kasi ang hirap Diba? So, anyway, yan lang yung aking saloobin. Now, dito naman tayo. Household personnel, if shouldered by the employer, the following personal expenses: sweldo ni Yaya, sweldo ng driver, yung bayad sa homeowners association, okay, etc. Yan ay subject sa FBT. Hulaan mo kung 50% or 100%. Ang sabi ko lang naman sa'yo, yung free use at saka rental lang yung 50%. All other, 100. Yung ticket ng first class, 30%. All other, 100%. Dito, sino nakinabang? Biruin mo, may tagapagluto ka, yaya ka, kasambahay, may driver ka, ang nagbabayad, employer, sino nakinabang? Di ikaw lang din, 100% tayo dyan. Punta tayo sa illustration. The GM of ABC Corp employs Inday as a kasambahay and is paid 20,000 per month, while Nicanor is the personal driver and is being paid 10,000 per month. Compute the quarterly fringe benefit tax. Ang sweldo nila, okay, 20 at saka 10, 30,000 times 3 months yan. 90,000 ang total niyan. Nakinabang sila lang, then 90 divided by 65.75, gross up monetary value times 35.25. Ayun ang FBT. Basic. Okay. Dito tayo. Interest on loans at less than market rate or at zero rate. Kasi pwedeng ang employer magpautang kay manager. Okay? Pinangutang, zero rate. Nakutang sa manager ng 1 million, walang interest. Patay ka dyan. Or less than market rate. Magkano ba yung market rate na binabanggit sa regulation? 12% daw. So halimbawa, nangutang si manager, okay, ito yung ating market rate. Okay, nakalagay yan sa regulation natin. Pinautang mo lang ng 1 million tapos walang interest rate. Okay, yung pautang, payable when able pa, 12% ang fringe benefit. Sir, paano kung 12% yan? Tapos
5% doon. Eh, di 7% ang fringe benefit. Eh, sir, papaano kung halimbawa 12% tapos 10% yan? Eh, di 2% ang fringe benefit. Eh, sir, paano kung 12% yan tapos 12% din dito? Eh, di walang fringe benefit. Ganyan lang kasimple yan. Punta natin illustration. GM applied for 1 million loan with its employer, ABC Corp. Since the GM is an officer, ang interest rate na binigay, 2%. Okay, compute the fringe benefit tax. O, edi 1 million. 1 million tayo. Okay, magkano yung interest rate dapat? Imputed to ha, 12%. Magkano yung binigay? 2%. Eh, de 10% yan. O, ilagay mo dun yung 10%. Magkano yung fringe benefit? 100,000. O, kaya 100 yan. O, anong rate? 100%. Sir, bakit 100? Eh, hindi naman free use, hindi naman yan, hindi naman yan lease. Hindi rin yan first class ticket. Di 100 yan. Okay. Tapos, divided by 65.75, gross up, third times 35.25, ayun ang fringe benefit tax. Easy. Okay, sir, paano kung halimbawa, rank and file? Kung rank and file, yung 100,000, withholding tax on compensation yan. Additional compensation na treatment. Okay, membership dues. Fees and other expenses borne by the employer for the employee in social and athletic clubs. Okay, so halimbawa, medyo tumataba ka na, sabi ng employer mo, ito yung pera, mag-member ka sa Gold's Gym o kaya sa ano ba to? Fitness First. Okay? Nag-member ka. O kaya sa mga Wakwak Golf Country Club, mag-member ka dyan, yung mga membership fee. Anong meron dyan? Eh de 100%. Bakit? Pakinabang mo yan eh. So, let's go to the illustration. The GM of ABC Corp applied for membership at XD Fitness Gym. ABC Corp pays monthly fee of 5,000. Yan ang registration. Magkano yung quarterly? 5,000 per month ito times 3. So, 15,000 yan. Sino na kinabang? Ikaw lang. Sir, bakit ako lang? Ay kasi nga, hindi naman list yan kung sakasakali. Hindi rin yan free use. Hindi rin yan ticket. Kaya all other, 100%. Para sa sariling katawan mo yan eh. Pampasexy mo yan eh. Balik alindog mo yan eh. So 15,000 tayo doon. Divided by 65.75, gross up monetary value. Ayan, times 35.25. Ayan ang fringe benefit tax. Biruin mo, ito yung ginastos for registration, tapos may FBT, halos kalahati, di ba? Kaya nga yung iba, yung mga managers, ang ginagawa na lang ng company, hindi na lang nagbibigay ng pangganyan. Ang ginagawa, bumibili na lang sila ng mga equipments para doon na lang sila sa opisina, magki-create ng little na gym. Okay, ganoon na lang ginagawa. Kasi nga parang mas parang mapapakinabangan hindi lang ng mga manager. Kasi ito isang tao lang yan eh. Pero pag bumili ng mga equipments, kahit sino pwede gumamit. Mas maganda pa. Okay, number 2. ABC Corp owns one club share at Wacky Wak Golf and Country Club. ABC Corp pinayagan ang general manager to hold business and pleasure meeting doon sa golf club mismo. Okay, twice a month naglalaro ang green fees. Ang tawag sa mga bayad sa mga golf na ganyan, green fees. 5,000 per game. Totoo 'yan. Okay, hindi nyo natatanong, naglalaro din tayo niyan, pero hindi tayo talented. So anyway, compute the quarterly fringe benefit. Okay, tignan mo to. 5,000 per game, twice a month, ibig sabihin 10,000 yan. Times 3 months, 30,000. Okay. Sir, akala ko ba meeting lang yan? Bakit 100%? Ito yung dating pinagkakaguluhan, pinag-aawayan ng BIR at saka ng taxpayer. Kasi si taxpayer, ngayon, ang mga meeting-meeting sa golf club na eh. Habang naglalaro, nagmi-meeting na sila. So sabi nila, merong pakinabang kami dyan. Kasi dyan ang meeting eh. Sabi ni BIR wala pang regulation na nagsasabing yan ay 50% eh. Kaya 100%. Di 100%. Tama naman. Divided by 65.75. Gross up monetary value times 35.25. Ayun. Okay, kung si NRA not engaged, nag-golf din. Ay, plus 10,000 pesos na
fringe benefit tax. Okay, tandaan mo dito sa example natin ha, ang may-ari ng club share si employer. Yes sir, papaano kung halimbawa yung club share na to bumili, nagkakahalaga ng 10 million. Bumili, tapos ipinangalan kay manager. Aba, edi yung 10 million, yun ang fringe benefit, 100% yan kasi nakapangalan kay manager divided by 65 times 35%. Boom! Yun na yung fringe benefit tax natin. Kanya lang kasimple. Okay? Oh, ito naman, expenses for foreign travel. 'Di ba, sir, pag foreign business travel, 'di ba, connected sa trade or business 'yan. Tama ka, ang galing mo, connected sa trade or business. Eh bakit may kasamang FBT? 'Yun na nga yung nakapagtataka. Kapag foreign business travel, hindi yan dapat subject sa FBT. Okay, required by the nature of the trade yan eh. Pero, merong instance kasi rito na pwedeng masubject yan sa FBT. Tignan natin. Kailangan para maging exempted yan, okay, sa FBT, dapat reasonable expense lang. At yung travel is connected to trade or business. So kapag connected sa trade or business, exempt yan. Basta, ito yung requirement. Ang sinakyang eroplano, plane ticket, economy lang or business class. Tapos, ang per dime, $300 per day. Yan ang limit. Okay, eto yan o, inland travel. Ibig sabihin, pamasahe, transpo yan, at saka food and other expenses. Pamasahe tsaka pagkain, not exceeding $300. Okay, yung lodging cost, exempted din yan. Hindi yan kasama sa $300. Huwag kang gumaya sa ibang review center na ang lodging kasama sa $300. Okay, tapos dito, syempre kailangan meron kang proof na yan ay may connection sa trade at talagang nag-attend ng meeting. Kaya merong picture-picture. Merong invitation din yan. Kasi pag wala, aba, FBT yan. Kaya yung, alam nyo, nang tayo ay nasa BIR pa, no? Pag may mga foreign travels talaga, pahingi ng proof ng invitation, pahingi ng picture ng pag-attend niya, patingin ng ID sa conference nila, patingin ng kit or materials na binigay. Aba, kung wala, FBT tayo. So, ngayon, kailan naman yung mga foreign business travel masasubject sa FBT? Kapag ang kanyang ticket ay first class, well, 30% lang naman ang isa-subject sa FBT, hindi naman lahat. Okay, so parang luxurious na yan, so 30% tayo. Tapos, kung kasama yung mga pamilya, aba, syempre natural, subject din niya sa FBT. Kaya, ito yung dahilan kung bakit nasa FBT pa rin natin yan. Okay, walang dokumento, FBT yan. Apply natin yung rule. The GM of ABC Corp I was sent to attend the convention in the US and represent the company in the conference. Okay, ABC Corp paid first class ticket. First class ticket, 50,000, 30% yan. And gave him a per dime of 10,000 daily for 5 days. Ang rate is $1.50. So, i-divide mo ng 50. So, ilang dollars yan? $200. Ay, pasok na pasok sa budget, exempted. Compute the quarterly fringe benefit tax. Eh di ngayon, 50,000 times 30%, magkano yan? 15,000, yun lang ang subject sa FBT. 100% na yan kasi nag-30% na tayo doon. Kaya yan ay 15,000 divided by 65.75 gross of monetary value times 35.25, yun na yung FBT. Easy. Okay, so dito tayo ha, yung $200, matinig ka dapat dyan. Punta naman tayo dito, holiday and vacation. Matik yan, FBT, bakasyon Okay, vacay. If incurred by the employees and shouldered by the employer, taxable fringe benefit. Apply natin yung rule. The GM of ABC Corp went to Disneyland for a vacation. Ayun na. Tapos Disneyland pa nga ABC Corp paid for the economy ticket. Kahit economy ticket pa yan, since yan ay vacation, 100% tayo, wala tayong exemption. And gave him a per dime of 10,000 daily. He stayed there for 5 days. Exchange rate is $1.50. Di ngayon.
Okay, 10,000 divided by 50, ibig sabihin $200. Ano ngayon? Kahit less than $300 yan, vacation mode to eh. So, FBT yan. So, compute the quarterly FBT daw. O, di 10,000 per day. 5 days siya doon, 50,000. Plus ticket, kahit economy yan, buo yan. Kaya 100 doon. 100% siya na nakinabang. 100,000, 100,000. Divided by 65.75, gross up monetary value times 35.25. Ayun ang FBT. Tapos na yung problema mo. Ganyan lang kasimple ang FBT. O, dito tayo. Educational assistance granted by the employer. Okay, dalawang pwedeng pagbigyan. Pwedeng empleyado, pwedeng dependent ng empleyado, ng manager. Okay, ngayon, generally, taxable ang fringe benefit kasi nga, ang tumanggap ay managerial employee. Pero merong exception. Pwedeng exempted kahit ikaw ang scholar ng employer mo. Kailan? Aba, yung letter A, dapat ang pinag-aral sa'yo connected sa trade or business. Example, auditing firm tayo. Auditing firm, accounting firm, pinag-aral ka, pinag-exam ka, yung pampa-review sa yung binigay, ay exempted yan. CPA ka na, pinag-exam ka ng Certified Internal Auditor, Certified Management Accountant. CISA, pinagsisa ka. Ano pa, basta kahit anong mga letters pa yan. Basta connected sa trade, accounting tayo eh. IT firm tayo, pinag-aral ka ng IT, connected sa trade or business yan. Law firm yan, pinag-aral ka ng law, paralegal ka pa lang kasi, pasok yan dyan. Ano pa yung additional requirement? Dapat merong written contract, okay, na under an obligation to remain in the employ of the company, ang tawag natin dito mga kapatid ay service return. Ibig sabihin, hindi ka pwede mag-return kung 4 na taon ka, okay, na mawawala. Parang ganito yan. Ang return service, minsan ganito. 2 years of study is equal to 1 year. 1 year of study is equal to 1 year of service. Minsan, 1 year of study equals to 2 years of service. Service to ha. So, ito yung study. Anong ibig sabihin? Pag-aralin kita ng 1 year, hindi ka pwede mag-resign ng 1 year. Pag-aralin kita ng 1 year, hindi ka pwede mag-resign ng 2 years. So, kung 4 na taon ka mag-aaral, hindi ka pwede mag-resign sa loob ng 8 taon. Bakit? Mag-i-invest ako sa iyo eh. Biruin mo, hindi ka papasok, pag-aaralin kita, tapos pagkatapos mo mag-CPA, lalayasan mo ako? Sir, paano pag lumayas nga ako? Di babayaran mo lahat ng binayaran ko sa iyo. Kasi nandito yan sa written contract, yung agreement natin na hindi ka pwedeng mag-resign. If you resigned, okay, whatever amount of money I gave you, whatever tuition fee I paid, okay, for and on behalf of you, ay babayaran mo ko. Tapos may mga penalty clause pa yan kung minsan. Ngayon, sir, paano naman kung dependent? Okay, generally, taxable din yan. Parang dito, parehas lang. Okay, sir, hindi naman empleyado ang bata eh. Tama ka, hindi empleyado yung dependent. Pero, kaya binibigyan ng scholarship ang mga dependents kasi dahil sa'yo bilang isang manager. Okay? Ano ang ano yan? Para ma-exempt sa FBT. Edi follow natin yung exception. Ano yan? Dapat competitive scheme yan under scholarship program ng company. Example, sabi ng ako, I'm the president of the company, ABC Corp. Dahil ikaw ang pinakasipsep or ikaw yung pinakamaganda, crush kita, yung anak mo. Wag na, nakakaya yung crush kita tapos may anak pala, no? Ikaw na lang yung pinakasipsep. O kaya ikaw yung, yun, pinakasipsep na lang. Dahil ikaw pinakasipsep, edi yung anak mo yung scholar. Hindi competitive scheme yan, favoritism yan, discriminatory yan. Therefore, subject sa FBT yan. So, example ng competitive scheme, accounting firm tayo, lahat ng senior managers, kinausap ng presidente, lahat kayo, mga senior managers, kung meron kayong anak, senior high, magpapa-exam tayo dito sa ating opisina. Kung sino man ang top
5, pag-aaralin natin yan kahit anong course pa yan, kahit anong program. Accountancy yan, di mas maganda. Kung education yan, di okay lang, suportahan pa rin natin. Pero minsan, depende pa rin sa company. Kung accountancy lang, pwede naman yon. Okay? So ikaw, pwede mo sabihin yung anak mo, accountancy lang ino-offer ng company namin, di mag-accountancy para maka-avail. Okay? So walang ano yan, competitive scheme yan. Walang favoritism, etc. Dito naman tayo. Life and health insurance and other non-life insurance premium or similar amounts in excess of what the law allows. Okay? So, ito lang yung keywords dyan. Yung sobra-sobra. Exceptions. Tignan mo. Yung contribution sa SSS, etc. Ang tawag natin dyan, mandatory contributions or statutory contributions. Okay? Yung mga yan, exempted talaga yan. Natural. Required by law yun eh. Okay, tapos pag mga group insurance, okay, yung cost of premium binayaran ni employer, exempted din yan sa fringe benefit tax. Pag sinabing group insurance, halimbawa, sa company natin, 100 tayo. Ako na employer, medyo mabait ako, kinuha ko lahat kayo ng group insurance. Okay, para kung sakaling merong hindi magandang mangyari sa'yo, may tatanggapin ng pamilya mo. So, naguhulog ako dyan. Yung hinulog ko dyan, okay, expense ko yan. Pero hindi yan fringe benefit na subject sa fringe benefit tax. Employee benefit ang tawag natin dyan. Okay, dito naman employee share yan. Yung SSS ha, employer share yan. Employer share. Employer share. Statutory contributions as prescribed by the law, kaya hindi yan subject sa FBT. Okay, magbigay ako example. Halimbawa, sabi ng SSS law, syempre, may contribution si employee, may contribution si employer. So, meron ding bracket dito, table ng ginagamit. So, halimbawa, ang pasweldo natin, 10,000 sa empleyado. Sabi dun sa table, 100 ang share ni employee. Ang gagawin natin sa 10,000 na yan, kakaltasan natin ng 100, si empleyado, employee share ang tawag doon, i-remit natin ko to kay SSS. Ngayon, sabi naman sa SSS law, kung 10,000 ang sweldo, 100 kay employee, kay employer naman 200. So tayo maghuhulog din sa SSS ng ating empleyado. Ihuhulog natin, tatapatan natin yan. Okay? So, expense natin to. Expense natin yan. Expense. Si employee, ang exempt ito sa kanyang, bakit exclusion from gross income yan eh. O ngayon, ito yung sabi ng batas, 200 lang. So, papaano, instead of you contributing 200, ang kinontribute mo, actual, 1,000. Ito yung sa law. E di ngayon, yung excess, 800 yan. So, yung 800, anong treatment dyan? Sa excess, kung manager yan, FBT yan. Kung rank and file yan, with subject yan, so withholding tax on compensation. Ganyan. Okay? Ito lang medyo sa online no? Yung kwento medyo limited. Pero magkukwento pa rin ako, syempre. Meron ako na-audit na company dati, ganito yung nangyari. Ito actually, live case ito. Na-audit ko siya, nakita ko ang laki ng contribution sa SSS ng employer. So ngayon, in-assess ko ngayon ng FBT, ito in-assess ko. Okay, tapos nakausap ko yung accountant nung nagkakaroon na ng discussion ng discrepancy. Sabi ba naman sa akin ng accountant, sir, sabi niya, kung i-assess mo kami ng deficiency FBT tsaka WTC, tatanggalin na lang namin yung benefit na yan. Yabang. Sabi ko, di tanggalin mo. Di naman ako affected dyan eh. Okay, tapos pinatawag, nag-request ng meeting yung president. So, nagpunta ako. So, the president, napaka soft-spoken. Sabi niya sa akin, Vic, pwede bang hindi mo na lang i-assess yan? Ganong makiusap yung tao. Sabi ko kagad dun sa accountant, nasa harap ko. Sabi ko, sabi ko sa accountant, ganyan ang nakikiusap. Sabi ko, kasi hindi naman ako ganon na overkill as an examiner. So, nakiusap siya, tinanggal ko. Kasi nakita ko naman,
bihirang-bihira ang mga employers na ganyan. So I asked him, "Sir, why did you contribute even if it's not required by the law, yung excess?" So, sabi niya kasi Vic, we discourage employees from borrowing money to the company. Kaya nilakihan namin yan para sa SSS sila, mangutang na lang. At saka kung sakasakaling para pag magre-retire sila, mas malaki ang pension. Diba? Wow, ang bait. Tignan mo to. Magkano ang ating pwedeng ibawas sa fringe benefit? Okay, meaning deduction from gross income. Tignan mo, general rule. Deductible amount is the gross up monetary value. Pag sinabing gross up monetary value, ano nga yan? Yung fringe benefit. Tapos, idagdag mo yung fringe benefit tax. Di ba yan yung monetary value of the fringe benefit? Yan yung taxable eh. Okay, yun ang i-claim nating expense. Yan talaga. Tapos exception. Ang deduction lang is fringe benefit tax. Bakit? Depreciation lang ang basis eh. Depreciation. Di ba, meron na tayong depreciation expense. Kaya wala nang fringe benefit expense. Pero pag depreciation, okay, nag-compute tayo ng fringe benefit tax, yung FBT lang natural ang ating binayaran. Yan lang ang ating fringe benefits na deduction sa ating gross income. Easy. Okay? Ngayon, recording in the books of accounts. Tignan natin to, mabilisan lang to. During the year, XYZ Corp paid for the quarterly rental of a residential house of its branch manager, Nicanor. Tignan mo, branch manager. Kaya may implied benefit si employer eh. Okay? Halimbawa, may branch tayo sa malayong lugar. Doon natin pinatira si 50% yan. 65,000 ang rental. Fringe benefit, 65. 50% yan, 32,500, 65. Divided by 65 times 35, fringe benefit tax, 17,500. Papaano natin i-record sa libro yan? Okay, paid in cash na yan. Debit, fringe benefit tax expense. Fringe benefit expense. Ito yan 65. Okay? Magkano yung binayaran natin na tax? 17,500. I-debit mo rin yan. Fringe benefit tax expense naman yan. Cash, credit. Paid na yung buo. Paano pag inaccrue natin yung FBT? Simple lang. Fringe benefit expense, yan ang rental na binayaran natin. Fringe benefit tax expense, yan ang FBT na binayaran natin. Ang cash na ibabayad natin sa rental, 65, tapos accrued yung fringe benefit tax payable. Ganyan lang yan sa libro natin. Ito naman. Okay? XYZ Corp owns a condominium unit. It furnished and granted the property for the residential use to Nicanor. It's by VP. So, managerial. Okay. Zonal value is 10 million. Assessor's fair market value, 8 million. Medyo merong kakaiba dito. Okay? Tignan mo to. Fringe benefit muna tayo. I-compute muna natin to kasi ito yung master muna. Siyempre, zonal value, mas higher yan, times 5%. Or, 10 million divided by 20 years yan. Yan yung 5%. Since isang quarter lang yan, times 3 divided by 12. O kaya, gusto mo divided by 4, parehas lang din. So, quarterly, 125, depreciation natin yan. 50% lang yan. Bakit? Free use yan. 62.5 divided by 65%, gross up, 35%, fringe benefit tax. Alam mo na yan, master mo na yan. Pero sa libro, tignan mo to. Fringe benefit expense, 33,654, cash. Wala na tayong depreciation expense dyan. Bakit? Kasi yung depreciation expense, wala siya sa fringe benefit, nasa, regular course of business na deduction. Kung accrued naman yan, expense, payable. Easy. Okay, eto naman. Papaano kung ang fair market value is greater than cost? Okay? The excess is a fringe benefit expense. Yan ang treatment. Okay, tignan mo. Assume the same facts in the illustration 2 except the cost of the condo is 7 million. So, halimbawa, binili yung condo, acquisition cost
acquisition cost, 7 million. Binili ng 7 million. Ang zonal, 10 million. Okay? So ngayon, kapag fair market value mas mataas sa acquisition cost, yung excess ng fair market value, ayan ay kukonsider na fringe benefit expense. Pero syempre, using the useful life. Okay, tignan natin yung problem. Assume the same facts in illustration number 2, except that cost of the condo is 7 million. Tapos, estimated useful life, 15 years na lang daw. Aba, pwede pala bumaba, no? Hindi pala siya laging 20 years. Ang galing nito, galing to sa regulation, ha? So, magkano yung fringe benefit tax? O, tignan mo. Monetary value of the fringe benefit. Yung zonal value, less 7 million na acquisition cost. Yung excess, ayan o, yung excess. Okay, divided by 15 years. Divided by 15 years. Divided by 4 quarters. So, itong excess ng fair market value over cost, fringe benefit expense yan. So, divided by 65, gross up, times 35, magbabayad ka pa ng fringe benefit tax. Sir, bakit ganon? Bakit may ganyan? Na kapag mas malaki ang fair market value, fringe benefit expense yung difference. Kasi nga, lugi yung gobyerno. Biruin mo, okay, acquisition cost 7 million. Alam ka namang 7 million lang yung maging basis ng ano dyan, ng fringe benefit expense. Okay, so ngayon yung difference na yan doon sa fair market value, sinasubject na rin. So hindi mo maiisa ng gobyerno. Okay, tignan mo to. Ano yung mag-a-appear sa libro ni taxpayer? Okay, tignan mo, fringe benefit expense, 50,000. Ayun yun. Ayun ang 50,000. Okay? Tapos, fringe benefit tax expense, ayun yun. Babayaran mo yan ng cash. Okay? Tapos, since binayaran mo yan ng cash, cash mo, ayun. Tapos, tignan mo, ang credit niya, income constructively realized. Sir, bakit merong constructive income dyan na na-realize si company? Kasi nakatipid siya sa fringe benefit tax. Kasi, ang basis talaga is 7 million. Pero, even if tinax natin yan tinax natin sa FBT, implied benefit yung 50,000 pa din. Okay? So, ngayon, paano pag-accrued? 50,000 ang fringe benefit expense actual, binayaran natin yung fringe benefit tax, payable yan, income constructively uh, uh, realize natin 50,000. Bakit nga ulit constructively realized lang yan? Kasi nga, instead of you computing the fringe benefit tax based on 10 million, naging, ano yan, 7 million lang. Kumbaga, tingnan mo, in-offset lang. In-expense yan, kasi nga parang implied benefit yan. Okay? Meron kang benefit ha, kasi 7 million lang yung ang acquisition cost. Hindi pwede. I-expense mo pa rin yung income mo. Kaya offsetting yan. Income at saka expense. Income at saka expense. Okay? Deadline na filing of the return, quarterly to. So, laging, it's on the last day of the month following the close of the quarter. First quarter tayo, January, February, March. Ano yung kasunod na buwan? April. Ano yung last day? 30. Kaya na April 30. Second quarter tayo, April, May, June. Ano yung kasunod na buwan? July. Ano yung last day? No? 31. Third quarter, July, August, September. Ano yung next month? October. Ano yung last date? 31. Fourth quarter tayo, October, November, December. Close ng quarter. Ano yung kasunod na buwan? January. Ano yung last day nun? 31, birthday ko. Edi yun ang deadline. So basically, that's fringe benefit tax.